Mula nung isang araw pa mainit ho ito mga kababayan, eh. At hindi ko ngayon ko lang na-realize na si Tariela ho pala at si Harry Roque ay may bangayan. Oh, 'di ba? Kasi itong si Harry Roque mga bossing na hanggang ngayon po ay nagtatago, nahe-hurt, nasasaktan kay Jay Tariela mga bossing. Nung isang beses kong napanood, yun nga po yung unang hearing na nagsidatingan po yung mga vloggers at nandoon ho si Mark Lopez, mga kababayan. Una, sila lang yung nakita ko eh. Sinita nila si Lopez eh. Dahil puro kabugakan ho yung sinasabi eh. Biruin mo, sabihin ba naman nung bugok na yon na nagwa-water cannon daw ang Pilipinas? Oh, wala naman pong ganung katotohanan mga kababayan. At gusto pa nila na kumbaga pangatwiranan yung sinasabi, pinipilit lumusot, hindi makalusot to, mga bossing. Hanggang sa umabot si Mark Lopez na yung water cannon daw ho, facility. Anyway, eto naman si Harry Roque naman ang bumabanat kay Jay Tariela. No? Medyo ad hominem eh. Oh. Sabi dito ni Harry Roque, Tariela, since when did a PMA dropout earn the right to call anyone a traitor? And then, the law, make sure you're qualified before giving legal advice. Wow! Ganun. Miski ho tayo mga kababayan, makikilala natin kung sino po yung mga traidor sa bansa natin eh. Miski ho tayo, madidistinguish ho natin mga kababayan kung sino yung mga walang respeto sa bayan natin. Di ho ba? Oh, kagaya na lang nung ginawa nilang, biruin mo, panalo na tayo sa UNCLOS. Hindi pa nila kinilusan. Ang laking asset nun para sa Pilipinas. Dahil pag nalaman ng buong mundo, panalo ang Pilipinas sa UNCLOS, sila ang may karapatan doon sa karagatan doon, sa West Philippine Sea. Kung isinalampak ni dating Pangulong Duterte yon mga kababayan, ay nako, sinasabi ko sa inyo, hindi lalala ang problema ng ganito. Bakit? Buong mundo malamang baback up ho sa atin eh. Oh. Kaya lang, ano ginawa ng dating Pangulong Duterte? Papel lang yan. Para po sa akin, mga bossing, nandyan na, hawak mo na. Ang isa sa magtataguyod, ang isa sa magsasabi sa buong mundo na sa atin yan, hindi mo pa ipinaglaban para po sa akin. Katraidoran po sa bayan yon. Kahit na sabihin mo, Mark hindi ka naman naging presidente, hindi ka naman lawyer, bakit mo masasabi yun? The moment na hindi mo ipinagtanggol ang ating bayan, mga kababayan, at sumusunod ka lang doon sa kalaban, para sa akin, ang pagkakaintindi ko doon, pagtataksil sa bayan yun. No? The moment na nakikita natin, mga bossing, na ang dating Pangulong Duterte sinasabi, barter ang nangyayari doon sa karagatan. Anak ng tinapa, pumanik yung Coast Guard, yung ating mga mangingisda, nakahuli ng madami, malalaki na isda. Kinuha nung mga tawag dito, Coast Guard ng China. O di ba? Kinuha, pinalitan ng yosi, pinalitan ng alak. Tapos sasabihin ng dating Pangulong Duterte, barter yan. Barter! Samantalang, yung malalaking isda na sana mabebenta nila, maipangkakain sa pamilya, pinalitan ng alak at yosi, na meron naman po at tingin ko higit na mas mura sa Pilipinas kesa po sa ibang bansa, kesa po doon sa mga ibinigay sa kanila. Yun po, hindi man rektahan na pagtataksil pagwawalang sa walang bahala sa mga kababayan natin, na dapat sana ikaw yung una na papalag dyan
Pero hindi. Para po sa akin, ha? Katraidoran po yun sa babayang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino. Ngayon, sabi ni Teriela, sinagot si Harry Roque, mga bossing. No? Attorney Harry Roque, I did not give legal advice. Is that the only way you can respond to me? True ad hominem attack, dahil nga po doon sa sinabi niya na si Teriela ay hindi daw po graduate o PMA dropout daw po. Kumbaga, magsasalita ka PMA dropout ka naman. Parang ganun ho yung sinabi ni Roque. Ngayon, sabi ni Teriela dito, come back home, bumalik ka dito, no? I know you are one of the best legal luminaries, no? Here in the Philippines. Madaming nagsasabi ho sa akin, mga kababayan, na si Roque daw ho talagang magaling naman bilang abogado. Kaya lang, kung magaling na abogado at kung magaling magtanggol itong si Harry Roque, siguro po wala to sa ibang bansa. Hindi ho nagtatago to. No? Hindi ho ito siguro humihingi ng asylum kung saan-saan o pati sa the Netherlands ho, mga kababayan. Kung magaling itong si Harry Roque, tingin ko po, diyan pa lang ho, mga kababayan, sa Kongreso, tingin ko kawala na si Roque dyan at hindi na hinahagilap si Roque. Di ho ba, mga kababayan? Wala. Nagtago. Hinahanap lang po yung dokumento sa kanya na makapagpapatunay na yung kaperahan niya hindi galing sa Pogo. Umiska po na ho. Tumakas na ho, mga kababayan. Kung magaling na abogado to, na ipaliwanag niya lahat kung bakit nandoon sa loob ng compound ng Pogo yung mga papeles nila. Ni A.R. de la Serna. Napangatwiranan niya yun. Napangatwiranan niya yung bank accounts nila na nandoon sa loob ng Pogo. Napangatwiranan nila yung sinasabi na nahuli na Chinese doon sa loob ng bahay niya sa Benguet. Wala ho ang ginawa, magtago. Di ho ba? Ipagtanggol mo daw ang iyong sarili, Harry Roque. Umuwi ka ng Pilipinas. Alam nyo ho, mga kababayan, yung ginagawa po ni Roque, tatatak po sa isipan ng mamamayang Pilipino yan. Bakit to? Kasi yung ginagawa niya, hindi naman po talaga sumasagot, mga kababayan, doon sa mga katanungan sa kanya para malinis yung kanyang pangalan. Ang ginagawa niya, nagtatago siya, mga bossing, doon sa application niya ng asylum. Pero pag natapos po yung 1 taon, mahigit na pag-iimbestiga sa kanya, mga kababayan, at tinitiyak ko dyan, si Roque bakla. Ay, ano ba yun? Ito naman si si Eben Dimata, biglang biglang nagko-komento ng gano'n, nababasa ko ulit. Nababasa ko tuloy. Hindi. Pagkatapos po ng 1.5 taon, mga kababayan, tingin ko si Roque, yung kanyang paghirit ng asylum, uuwi din ho yan ng Pilipinas. Hindi naman po tanga, hindi naman po mangmang, at hindi naman po bobo ang mga taga-Netherlands. Iisa-isahin po nila yan, mga kababayan. Aalamin po nila yan, mga kababayan. Hindi lang po, ano sabi ni Roque? Ganun ba? Sige, okay. Sige, agree na kami. Pasado na yung asylum mo. Hindi ho. Lahat po ng posible nilang makita, malaman, panoorin, gagawin po niyang mga yan para malaman po ang katotohanan. Kung bakit humihingi talaga ng asylum si Roque. Di ho ba? Mga bossing, ganun lang po yun